UNTV News Worldwide. Yes, morning. Hoy, papasok na naman ang weekend. Biyernes na naman. Magandang umaga rin sa iyo, Nina, no? Bago tayo magbalitaan, mga kababayan, time check muna po tayo. It's now 4:32 in the morning. Magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Yes, magandang umaga rin sa iyo, James, at syempre sa ating mga kasangbahay mula po rito sa Down Under. Yun. Ngayon nga ay araw ng Biyernes, as I said, October 13, 2023. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At mula dito sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Libu-libong tao sa Sydney, Australia nagtipon upang magpakita ng suporta sa Israel. 3 Canadian citizens nasawi sa giyera sa Israel. Canada naghahanda ng iuwi ang mga Canadians mula sa war-stricken country. Ukrainian President Volodymyr Zelensky nanawagan ng karagdagang military support mula sa NATO members. Mga flight na de-delay dulot ng giyera sa Israel. Samantala, Hamas attack sa Israel maaaring makapagpataas ng presyo ng langis. Isang Kiwi muling naibalik ang bungee jump world record sa New Zealand. Mag-asawa sa New Zealand binuksan ang kanilang Cherry Blossom Garden sa publiko. Samantala, tampok naman sa Cherry Blossom Festival sa New Zealand ang ilang Filipino performers. Una sa ating mga umaatikabong balita. Idinaos ang isang vigil bilang pagpapakita ng suporta sa Israel nitong Miyerkules. Sa bahagi naman ng Israel at sa Sydney, Australia, libo-libo ang nagparehistro at dumalo sa nasabing event, kabilang ang isang leader ng bansa. Ito ang umatikabong balita ni Azel Kaisip. Sa gitna ng umiigting na giyera sa pagitan ng Israel Army at Hamas militant group, ibinagayway ang Israeli flag sa isang moving vigil na ginanap sa Sydney, Australia, Miyerkules ng gabi. Ito ay upang alalahanin ang mga Israeli na nasawi sa pag-atake ng Hamas militant group at upang ipakita ang suporta sa Israel. Humigit kumulang 7,000 tao ang nagrehistro at nakipagkaisa sa Rodney Reserve sa Dover Heights, New South Wales. Kabilang dito si NSW Premier Chris Minns at Liberal leader Peter Dutton. Nirepresenta naman ni Federal Health Minister Mark Butler si Prime Minister Anthony Albanese na nasa Melbourne. Sa pahayag ni Gillian Segal, Pangulo ng Executive Council of Australian Jewry, nagluluksa ang buong Jewish community bunsod ng mga buhay na nawala sa pag-atake ng Hamas militant group. Nangako si Liberal leader Dutton na titindig ang Australia sa panig ng Israel. Humingi naman ng paumanhin si Premier Minns sa Jewish community matapos ang naganap na pro-Palestinian march noong Lunes. Samantala, humigit na sa 1,800 ang nasawi sa giyera sa Israel habang higit sa 100 ang dinukot ng Hamas Group. Kaya naman umaapela ang publiko sa iba't ibang panig ng mundo na protektahan ang mga sibilyan at wakasan na ito. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. 3 Canadian citizens ang naiulat na nasawi sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Samantala, naghahanda ang Canada para ma-airlift ang mga mamamayan nito mula sa Tel Aviv. Mula sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpuz live. Charles, sino-sino ba ang Canadian casualties sa Israel-Palestine war? Yes, Nina, sina Adi Vidal Kaplu na 33 taong gulang, Ben Mizrak na 22 taong gulang mula sa Vancouver at si Alexander Loh na 33 taong gulang mula naman sa Montreal, Canada, ang mga naiulat na nasawi sa gitna ng giyera sa Israel.
Ayon sa kaanak at kaibigan ni Ben at Alexander, nabarilan dalawa habang nasa isang music festival sa southern Israel. Hindi naman dinitalye ni Head of Jewish Federation of Ottawa, Andrea Friedman, ang malagim na pagkamatay ni Adi Vidal Kaplun malapit sa Israeli border ng Gaza Strip. Samantala, nagpadala naman ang gobyerno ng Canada ng 2 passenger jets upang simulan ang pag-evacuate sa kanilang mamamayan na naipit sa giyera sa Israel. 2 CC-150 Airbus na maaaring makapagsakay na 150 tao kada aircraft ang pinadala ng Canadian Forces na maghahakot ng kanilang mamamayan mula Tel Aviv patungong Athens. Ayon sa mga opisyal, nasa halos 4,250 Canadians ang rehistrado sa Israel at nasa 476 Canadians naman ang nakarehistro sa Palestinian territories, kabilang ang Gaza at ang West Bank. Sa mga ito, nasa 1,000 Canadians na ang lumapit sa Global Affairs upang matulungan makalikas. Sa kasalukuyan, gumagawa rin ng additional options ang Canadian government para sa mga evacuees na hindi makapunta sa Tel Aviv Airport. Back to you, Nina. Charles, salamat sa update mo ha. Pero ano ba ang mga requirement para naman makasama sa evacuation efforts ng Canada? Ang evacuation efforts ng Canada ay open para sa lahat ng mga Canadian citizens, kasama na kanilang mga asawa at anak, pati na rin ang ating mga permanent residents at ang mga dual citizens. Back to you, Nina. Salamat, Charles Corpus, mula sa New Brunswick, Canada. Humarap sa isang pagpupulong ng mga military defense minister si Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ito lamang nakaraang Miyerkules, October 11. Ito ay upang manawagan ng karagdagang suporta sa laban nito sa Russia. Ito ang umaatikabong balita ni Noel Poliarco. Dumalo sa kauna-unahang pagkakataon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa isang pagpupulong ng 50 defense leader mula sa iba't ibang bansa na kabilang sa NATO. Ito ay upang personal na maipahayag ang pakiusap na madagdagan ng military aid para sa Ukraine. Nitong mga nakaraang araw, humina ang suporta ng Estados Unidos sa Ukraine kasabay ng bagong tensyon na dulot ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Binigyang diin ni President Zelensky sa kanyang pagdalo ang tila nagiging paghina ng dating matibay na international support para sa Kyiv sa pakikipaglaban nito sa Russia at ang kapansin-pansin na pananahimik ng counter-offensive ng Ukrainian forces habang papalapit ang winter. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang presidente na kahit may giyera sa pagitan ng Israel at Hamas na maaaring makaapekto sa military support na natatanggap ng Kyiv, may mailalabas pang military support ang Estados Unidos at Europa. Sa Lunes ay ika-600 araw na ng pakikipaglaban ng Ukraine sa Russia upang protektahan ang kanilang bansa at ang kanilang kalayaan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inansala na ng mga airlines ang maraming flights patungong Israel sanhi ng giyera sa bansa. Samantala, inaasahan namang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo bunsod nito. Ito ang umatikabong balita ni James Bontuyan. Dahil sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Hamas at Israel, maraming airlines ang nagpasyang i-delay o i-cancel ang kanilang flight sa war-stricken region. Kabilang dito ang major US at international airlines gaya ng American Airlines, Air Canada at Air India. Kaya naman nagbabala ang Foreign Office ng maraming bansa maliban na sa essential travel na wag nang pumunta sa Israel at sa occupied Palestinian territories. Masusiring binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon at maaaring magpatuloy na muli ang mga flight kapag naging maayos na ang kondisyon sa rehiyon. Bukod sa pagkansela ng flights, nakapagdulot na rin ang pagtaas ng presyo ng langis ang nangyaring pag-atake ng Hamas sa Israel. Tumaas ng 4% ang presyo ng langis, dala ng mga pangambang mahadlangan ng produksyon ng langis sa Middle East. Hawak ng Middle Eastern region ang halos ikatlong bahagi ng supply ng langis. Kung kakalat ang pakikipaglaban sa mga bansang malalaki, ang produksyon ng langis, gaya ng Iran at Saudi, aabot sa 3% ng global supply ng langis ang nasa panganib.
Nakapagdulot ito ng pagtaas ng investment sa US Treasury bonds at sa US dollar na nauobserbahan sa mga panahon ng krisis. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Related pa rin sa istoryang yan, tumaas ng 2.2% ang inflation sa wholesale prices nitong Setyembre sa Estados Unidos. Ito ang pinakamataas ngayong taon simula Abril kahit na patuloy na pataas or mataas ang interest rates. Ito ang umaatigabong balita ni Christy Rosacia. Sinabi ng Labor Department nitong Miyerkules na tumaas ng 2.2% ang Producer Price Index kumpara noong nakaraang taon. Ang index ay paraan upang masukat ang inflation bago makarating sa mga consumer. Tumaas ang producer prices ng 0.5% mula Agosto patungong Setyembre. Mas mababa pa rin ito ng 0.7% mula Hulyo hanggang Agosto. Tumaas pa din ang core inflation ng 2.7% nitong Setyembre kumpara sa nakaraang taon. Tumaas din ito ng 0.3% mula Agosto. Ginagamit din ang core prices upang malaman kung ano ang kahihinatnan ng inflation. Mas mabagal naman ang pagtaas ng consumer prices kaysa wholesale prices kaya mas maaaring tumaas pa ang inflation pagdating sa mga consumer. Tumaas ng 3.3% ang wholesale energy prices mula Agosto patungong Setyembre habang tumaas ang presyo ng pagkain ng 0.9% matapos bumaba ng 0.5% noong Agosto. Noong nakaraang taon, tumaas ang inflation sa pinakamataas nito sa loob ng 4 na dekada. Tinaasa ng federal government ang interest rates para malabanan ito. Ngunit sa natitirang parte ng taon, maaring hindi na ito itaas ng pamahalaan upang magkaroon ng galaw ang bonds at stocks. Ilalabas naman ng Labor Department ang Consumer Price Index nitong Setyembre ngayong Huwebes. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue USA, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ang matitinding bagyo, tornadoes at cold front sa parating na linggo sa Florida. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Hi Abby, ano ba kang klaseng lagay ng panahon ang inaasahang parating dyan? Ina, makakakita ang Florida ng halos lahat ng klase ng lagay ng panahon sa mga susunod na araw, kabilang na ang thunderstorms, malakas na hangin at ulan, pagbaha at potensyal para sa tornadoes, waterspouts at cold front. Nagbabala ang National Weather Service na ang pag-ulan ay magre-resulta ng rainfall amounts na 1.5 hanggang 2.5 na pulgada at posibleng hanggang 5 pulgada, lalo na sa Volusia County, Lake County at mga bahagi ng Orange County at Seminole County. Inaasahan naman na hanggang weekend ang St. Johns River sa Astor ay mananatili sa minor flood stage at sa itaas ng Lake Harney ang mga antas ng ilog ay mananatili sa action stage. Maaari maging strong to severe ang ilang bagyo na may wind gust hanggang 50 miles per hour at isolated gusts hanggang 60 miles per hour. At posible rin ang ilang tornadoes lalo na sa Lake County. May parating din na cold front sa Lunes na magdadala ng mas malamig na temperatura kung saan ang ibang mga lugar ay makakakita ng pagbaba ng temperaturang higit sa 10 degrees. Balik sa iyo, Nina. Abby, ano ba ang tinuturong dahilan ng ganitong lagay na panahon sa Florida at ano ba naman ang maipapayo ng pamahalaan sa mga naninirahan sa Florida? Nina, ang ganitong uri ng panahon ay dahil sa low pressure na patungo sa Florida at payo nga ng weather authorities bilang pag-iingat sa possible thunderstorms ay pumunta o magstay sa interior rooms ng pinakamababang palapag ng sturdy na gusali at for added protection ay pwede nilang i-cover ang kanilang mga sarili ng kumot, sleeping bag or kung ano mang bagay para maingatan ng kanilang ulo na hindi matamaan. Nina?
Ingat-ingat ang mga kaibigan natin dyan sa Florida. Salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan ang Hill County ng Central Texas ay kilala bilang flash flood alley ng North America. Muling nabawi ng New Zealand ang world record para sa pinakamaraming bungee jumps sa loob ng 24 oras. Ito ay matapos makapagtala ng mahigit sa 900 jumps ang isang Kiwi mula sa Auckland Harbour Bridge na may taas na 40 meters or 131 feet. Ito ang umatikabong balita ni Raquel Evangelista. Sinimula ni Michael Hurd, 41 taong gulang na Kiwi, ang kanyang world record attempt noong Martes alas 7 ng umaga dito sa New Zealand. Nakapagtala ng 741 bungee jump si Michael, dahilan upang balagpasan nito ang kasalukuyang 765 world record na hawak ng isang Frenchman na si François-Marie Dibon. Dati nang hawak ni Michael ang world record na ito noong taong 2008 at 2017, subalit naagaw ni Dibon noon lamang nakaraang taon. Ngayon, muling nabawi ng New Zealand ang titulong world record for most bungee jumps in 24 hours matapos maitala ni Michael ang 766 bungee jumps madaling araw ng Miyerkules at naitala naman ang 941 jumps bago mag-alas 7 ng umaga. Ayon kay Michael, hindi naging madali ang pagsabak sa challenge. Subalit aniya, kailangan maibalik sa New Zealand ang world record sa bungee jump sapagkat sa New Zealand unang naimbento ang bungee jumping at nasa DNA na ng mga Kiwi ang sport na ito. Amazing. It was what an event. Incredible. I'm, obviously got a couple of tender spots, but the mind is clear and I am so happy to have been able to bring this record back home. Isang mahalagang bahagi rin ng kanyang pagsabak sa challenge ay ang pagkakataon na makalikom ng pondo para sa Mental Health Foundation sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit $7,000 na ang donasyon at tinatayang maabot nito ang target na $10,000 sa mga susunod na araw. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue, New Zealand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binuksan ng isang couple ang kanilang cherry blossom garden sa publiko kung saan makakakita ng iba't ibang uri ng bulaklak. Marami ring mga cultural presentations mula sa buong mundo, kabilang na ang ilang mga kabataang Pilipino. Ito ang umatikabong balita ni Monica Canlas. Spring has already sprung here in New Zealand. Isa sa maaaring bisitahin ngayong panahon ay ang English Cherry Tree Manor ng mag-asawang Paul Alton at Anne Cow sa Tamahiri, Hamilton. Binuksan nila ang kanilang hardin sa publiko upang maibahagi ang ganda ng cherry trees, bluebells at ang iba pang mga halaman. Tumatagal ang 3 linggo habang mayabong ang mga bulaklak ng cherry trees. I'm from England, and in England it's famous for its bluebell blossom in the spring. And the bluebells flower at the same time as cherry blossoms. So we've been planting lots of bluebells, and it's really getting quite spectacular now, the bluebells. There's a carpet of blue covering the ground underneath the trees. Libo-libong mga tao din ang nagpupunta rito taon-taon. So we got 7,500 people. We were expecting 9,000, but we haven't had one good weather day. Dito sa Cherry Blossom Festival, tiyak na aaliwin ka ng mga musika mula sa mga kultura sa iba't ibang panig ng mundo. Ang iyong maririnig habang ikaw ay naglalakad. At syempre, hindi pahuhuli ang Filipino folk dance. Samantala, 3 taon nang nagpe-perform dito sa Cherry Blossom Festival ang Waikato Filipino Association. Sumayaw ng Jota de Paragua ang mga kabataan sa saliw ng Filipino traditional music gamit ang kanilang angking talento. We are representing Waikato Filipino Association in Hamilton. We are really happy na mag-participate kami sa ganitong multicultural event. The Filipino kids and teens has just performed a Filipino dance. This is a good opportunity because we're giving the children a chance to perform. Nais ng mga magulang ng mga kabataan na kahit sa ganitong paraan ay ma-experience ng kanilang mga anak ang Filipino culture kahit na lumaki at nakatira sa ibang bansa.
Monica Canlas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun Nina, di ba? It's so amazing. Nakakatawa the way they pronounce so amazing. Pero ito, hahandugan ang ating mga kababayan sa Milan, Italy ng isang seminar tungkol sa savings at investment. Samantala, magkakaroon naman ng libreng IELTS mock exam para naman sa mga kababayan natin sa bahagi ng Toronto, Canada. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inimbitahan ng ating mga kababayan sa Milan, Italy na dumalo sa isang seminar patungkol sa savings and investments. Gaganapin ito sa October 14, alas 2 ng hapon sa Kalayaan Hall sa Philippine Consulate sa Milan. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa bit.ly/usapang savings or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PHLinMilan. Magsasagawa ng Consular Outreach Mission sa Dublin, Ireland mula October 27 hanggang 29, Biyernes hanggang Linggo. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport renewal, civil registration, at reacquisition or retention of citizenship. Pupunta rin ang mga representatives ng MWO, OWA, SSS, DOT at COMELEC. Limitado lamang ang slots kung kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa United Kingdom sa facebook.com/PHLinUK. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Toronto area sa Canada na dumalo sa libreng IELTS mock exam. Gaganapin ito sa October 29, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Mount Zion Filipino Community Center sa North York, Ontario. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng MWO Toronto sa facebook.com/MWO Toronto. Naglabas ng listahan ng Philippine Embassy sa Bahrain ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaari itong i-pick up sa embahada mula Linggo hanggang Huwebes alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong resibo at old passport. Maaaring makita ang listahan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHLinBahrain. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, ito na ang isa sa ating mga paborito. Hindi natin makakalimutan ang pinakaabangan nating lahat. Pwede ba ang bumati? Well, it's so amazing. Pwede, Ate Nina. Amazing! Narito ang pagbati ng ating kababayan. Magandang araw po. Ako si Jerry Calma. Nandito po kami ngayon sa Edmonton, Canada at binabati po namin ang aming mga kamag-anak sa lahat ng dako. Pangunahin na yung aking mga kapatid at lahat din ng kapatid na nasa District 1, Pampanga. Ako po si Sis Marita Calma. Nakatira po kami sa Edmonton, Canada. Binabati ko po taga San Luis, Pampanga mga kapatid. Tapos yung mga kamag-anak ko po sa Malabon, sa Pasay. Tapos po yung lahat ng mga kapatid sa Philippines, binabati ko po. Hello po, I'm Sis Janelle Calma. And I will be greeting some of my family members. Greetings to Sisi Ma, Tito Ronald, shout out to Tita Angie, and also Tita Jenna. Oh yeah, also a special shout out to Bia and Babal, Kuya Daniel, and the MCGI school. Salamat po sa Diyos. Ayun. Since every Friday, Nina, gentleman first, di ba? So ako muna ang babati. Binabati ko ang mga birthday ng anak ko bukas, kung loloobin ng Diyos. Si Jameson, October 14, ay mag-birthday na po siya. Siya ay magiging 27 na, kung di ako nagkakamali. And of course, I would like to take this opportunity
to greet our Kuya Daniel. Belated happy birthday. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ikaw po ay aming nakilala. Ako po ay nagpapasalamat din sa Diyos na naging kabahagi po kami ng MCGI, ng UNTV, at higit po sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ikaw po ang aming Kuya Daniel. God bless you po and I love you, Kuya. Yan. Ate Nina. Siyempre, hindi ako pauhuli. Happy birthday, Kuya Daniel. We love you. And siyempre, laging nandyan si Ate Arlene. Hello, Ate Arlene. We love you too. At sa buong sangbahayan, binabati po namin kayo. And yung kuya ko rin, no, yung isang kapatid ko sa Laman ay nagdiwang ng birthday. Golden Boy, si Brother Francis Del Rosario. Happy birthday to you. At sa mga pamangking ko, kay Tan at kay Chinchin, happy birthday sa inyo. At syempre sa lahat na lang ng nagse-celebrate ng kanilang birthday, pati na sa anak mo James ay happy birthday. Sige James, tawagin na natin si Amigo. Yeah, good morning. Kuya Sherwin, kamusta na kayo dyan? Naging Kuya Sherwin. Nagkalituhan sa edad Oo eh. Anyway, good morning. Good morning, James at Nina. 27 na pala. 27 na yung anak mo, James. Ha? Ayan, happy birthday sa anak mo. Kasi alam ko nung nagkasama tayo dito sa Balibago, Santa Rosa, mga kaliitan pa yung mga yan. No? Parang napaisip tuloy ako sa edad ko ngayon, James. 5 years old pa lang siya noon, amigo. Una tayo nagkita si Jameson. Ngayon nga, 27 anyos na. Biruin mo, napakabilis ng panahon. Oo nga, napakabilis ng panahon at Biyernes na uli kaya tayo ay nagkita-kita. Ayan. At napansin ko lang na sa lugar nyo, Ate Nina, mukhang malamig pa rin. Ha? At dito kila James, cool na cool ang panahon. Dito kasi sa atin, merong low pressure area kaya madalas din yung pag-ulan sa iba't ibang bahagi dito sa Luzon region. Ang isa pa, merong binabantayan nga din itong pag-asa na possible na maging super typhoon na nasa labas pa ng LPA at posibleng lumakas pa ito, James at Nina. Dito sa bahagi ng Maryland kasi magpa-fall na eh. Ewan ko kung nakikita niyo yung aking likuran, medyo nag-iiba na yung kulay ng ng mga dahon. Yun yung sign na pa-autumn na, bumabagsak na yung mga leaves. At pa-opposite na yan yung kila Ate Nina na nag-i-spring pa lang yung mga punot, mga bulaklak. Di ba, Ate Nina? Oo, baliktad kasi tayo eh. So dito sa amin naman, spring, no? Spring, pero as you can see, ang kapal pa rin ng jacket ko. Ang lamig pa rin kasi. Kanina nung pagising ko, 10 degrees. Pero dahil mahangin, so yung 10 degrees kung di naman masyadong mahangin, okay lang din naman. Kaya lang medyo matahalas sa balat yung hangin dito, kaya kailangan mag-jacket. Kaya bigyan nyo ako ng jacket. Bigyan natin ng isa sa mga aabangang balita yung ating mga kababayan. Kasi James at Nina, bahagi pa rin ng ating headline itong nangyayaring ang kaguluhan sa pagitan ng Israel at saka ng Hamas. Meron kasi tayong mga kababayan doon na napaulat na nasawi at nakahanda naman ang ating gobyerno. Nagpahayag na ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suportahan at tulungan yung mga naulila nitong mga kababayan nating nasawi dyan sa Israel at yung pagpapahayag din ng ilan pa nating mga kababayan doon na kagustuhan na makauwi na dito sa ating bansa, James. Makikibalita kami sa inyo, amigo Sherwin, right after this ang iyong humahataw ng mga balita. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais yung muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Like always, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share.
At narito po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa book of 1 Peter chapter 3 verse 16, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Men, napakabilis ng oras, James, dahil yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, October 13, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice weekend.